guys! Welcome back to my channel. Ayan, nandito na naman po ang inyong kasis na si Soriel upang mag-share sa inyo ng isang video. Nakaraan kakashare ko lang po ng aking recipe na molokeya. So, ngayon, yung ating sinishare na video ay iba-ibang ano po. Mayroon pong about sa pagkain, sa pag-tutorial. Alam niyo naman yung sis nyo is all around, hindi lang sa panglabas at sa pangloob ng bahay. So, lahat ng aking mga natutunan ay i-share ko po sa inyo. Sa pagluluto man yan, about family man yan, about sa labas po yan, about negosyo, ay i-share ko lahat sa inyo. Kung alam kong makakatulong itong video ay sa inyo, ay i-share ko. So, ang nakaraang video ay nag-upload ako about sa kung paano tayo matututo magsalita ng basic Arabic. So, ngayon naman po, ito po yung part 2. Doon naman po tayo sa kung paano ba tayo matuto mag-pronounce ng mga salitang Arabic. So, ituturo ko po sa inyo 1 to 10 to 10 to 20, 30 to 40, hanggang sa 100, at pagdating po sa 1,000 at saka 2,000. At sana, kung bago lang po kayo sa bidyong ito, ay huwag niyo pong kalimutan i-like and subscribe my channel para lagi po kayong makakatanggap ng anumang videos na i-upload ko. Syempre, huwag niyo pong kalimutan yung bell button kasi yan po yung magbibigay sa inyo ng notify na ako ay may bagong upload na video. At itong bidyong ito, alam ko makakatulong lalong-lalo na sa mga baguhan na gusto pumunta ng ibang bansa, lalo na papuntang Middle East. Alam naman natin sa Middle East napakahirap makipag salamuha sa mga hindi nating kakilala, makipag-usap. Syempre, kapag nandun na tayo, ay meron tayong alam kahit mga basics language ng salitang Arabic. So, tutukan nyo po ang bidyong ito at sana makuha nyo po ang ibig ko sabihin, makuha nyo po, maintindihan nyo po. Sisikapin kong ipaliwanag ng maayos sa inyo at sana maintindihan nyo itong aking tutorial. So, magsusubok na po tayo sa pag-tutorial ng aking video. Umpisahan na po natin sa pag-count ng 1 to 10. So, maghanda po kayo ng lapis or ball pen at papel at isulat nyo po ito para hindi nyo po makalimutan ang lahat ng mga numbers na isusulat ko. Para kung sakaling nakalimutan nyo ay meron kayong babalikan na notebook na maaaring makapag-remind sa inyo ng mga ano bang Arabic nito, ano bang Arabic ng ganyan. Kasi guys, mahirap kasi yung wala tayong alam kahit sa number. Mahirap kasi kapag magpapadala na tayo ng pera, hindi natin alam kayang sabihin sa loob ng bangko kung paano natin sasabihin yung magkano yung ipapadala natin. So, mahirap naman yung aang-anga tayo doon na hindi natin ma-send yung pera natin kung magkano ang kaya nating ipadala. Kasi wala naman ibang tutulong sa atin kundi ang ating mga sarili. Hindi naman tayo kayang tulungan ng mga kapwa nating Pilipino doon dahil alam nyo naman na napakahigpit nila. Lalo-lalo na sa mga lalaki na kahit ang kababayan nyo nandyan, gustuhin man kayong tulungan ng inyong kababayan, hindi kayo magawang tulungan ng ating kababayan dahil natatakot sila na alam natin bawal, lalo na paglalaki. Alam natin sa atin wala yun. Sa atin, ang gusto lang natin ay makatulong. Pero syempre, kailangan nating mag-ingat dahil wala tayo sa sarili nating bansa. Alam natin na marami silang mga bawal na hindi natin pwedeng gawin. So, kailangan, ang maaaring makatulong lang sa inyo kundi ang inyong sarili. So, sa kagaya ko noon na nag-start pa lang din ako sa trabaho sa Middle East. So, 4 na taon akong nagtrabaho doon. Syempre, yung unang araw ko napakahirap para sa akin. Ang ginagawa ko ay nagte-take note talaga ako para hindi ko makalimutan. Kung sakaling may makalimutan man ako, babalikan ko lang yung notebook ko, ayun. At kagandahan kung may kasama kayo sa bahay, so pwede kayong magtanong kung ano bang Arabic ng ganyan, anong Arabic ano. So, makakatulong siya. At lalo na kung nag-aalaga kayo ng bata, mas madali kayong matutunan. Yun lang yung talagang yung way na mas madaling matuto na
kung mag-aalaga kayo ng bata, syempre mas madali kayong matutong mag-Arabic. Syempre sa araw-araw nyong kausap yung bata, araw-araw nyong kausap, ay matututo talaga kayong mag-Arabic. So guys, umpisa na po natin sa 1 to 10. Sabihin ko sa English at ita-translate ko ng Arabic. So yan. So ang 1 is wahid, 2 itne, 3 talata, 4 arba'a, 5 kamsa, 6 sita, 7 saba, 8 tamanya, 9 tis'a, 10 asyara. Ngayon kung alam niyo na yung 1 to 10, madali na natin yan idagdag doon sa iba pang mga numbers. So kapag ang 1 to 10 ay alam na natin, hindi na yun ang madali kasing kabisaduhin yung 1 to 10. Ang mahirap kasi yung nandun na tayo sa 2 digit. Yun ang pinakamahirap na parte, yung 2 digit. Sa 3 digit, medyo madali-dali kaysa 2 digit. Kasi ang 2 digit, mas nauuna ang huli. Yan, katulad nung 21. So, mamaya ibabanggit ko po yan mamaya sa inyo. Pag nandun na tayo sa 21 pataas, kung bakit. Yan guys, pagdating nga pala sa spelling, syempre magtataka kayo. Pagdating sa spelling, hindi nyo na kailangan sabihin ng buo. Dahil kapag binasa nyo to, nagiging silent na yung letter, hindi nyo na nakikita. Kasi baka sabi nyo, bakit ganun? Bakit ganun yung pagkabigkas niya? Hindi ko narinig yung ganitong letter. Lalo na sa pagdating sa mga 2 digit, nawawala na siya. Katulad ng 11, 12, 13, 14, 15, yun. Hindi nyo na maririnig yung letter na nakasulat doon sa kanilang name. So, ayan guys. Ngayon, umpisa po natin sa 11. 11, idash, 12, itnash, 13, talatash, 14, arbatash, 15, kamastash, 16, sitash, 17, sabatash, 18, tamantash, 19, tisatash, 20, shrin. Yan. Yan, alam na natin yung 11 to 20. Yan. Madali lang ba guys? Nahirap ba? Madali lang yan. Alang-alang sa ating pamilya, kakayanin natin yan. So, nandun na tayo sa 21, 22, 23, 24, 25. So, kapag sinabi nating 21, nauuna naman yung nasa huli. 'Di ba? Alam natin ang 1 is wahid, tapos ang 20 is shrin. Hindi pwedeng shrin, wahid. Hindi ganoon ang pagbigkas no na. Mauuna yung nasa huli kasi 21, 'di ba? So bibigkasin niya yung nasa huling numero. Yung wahid is shrin. So 21. Ganun po yun. Wahid ishrin. Yan po ay 21. Kapag alam nyo na yung 20, isunod nyo lang po yung natutunan natin na 1 to 10. 1 to 9 lang kasi iba na kapag pagdating sa 30, iba na. Yung 1 to 9, idudugtong lang po natin sa ishrin, sa 20. So, wahid, ishrin. Itne, ishrin. Talata, ishrin. Ibig sabihin ng wahid ishrin is 21. Itne ishrin is 22. Talata ishrin is 23. So, arba'a ishrin. Ibig sabihin 4. Yung 4 is arba'a. So, 4 arba'a ishrin. Ganun lang po ang gagawin natin. Idudugtong lang natin yung mga natutunan natin na 1 to 9 sa 20, sa ishrin.
So, ganun po yung pagbasa. So, doon na naman po tayo sa 30 to 40, 50, 60 hanggang to 100. So, kapag alam nyo na yan, madali na. So, 30 is talatin. Yan. Sulat nyo guys. 30 is talatin. 40 is arbain. 50 is kamsin. 60 is sitin. 70 is sabin. 80 is tamanin. 90 is tisin. And 100 is miya. Yan. Alam nyo na guys yung 10, 30 to 100. So, uulitin ko po ulit ang 30 to 100. Ang 30 is talatin. Kasi tapos na po tayo sa 20. Diba? Ishrin nga po yung 20. So, 30 is talatin. Ang 40 is arbain. Ang 50 is kamsin. Ang 60 is sitin. Ang 70 is sabin. Ang 80 is tamanin. Ang 90 is tisin. Ang 100 is miya. So, guys, kapag alam na natin yung 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 hanggang 90, hanggang 99, idudugtong lang po natin ang natutunan nating 1 to 9 na wahid, itni, talata, arbaa, kamsa. So, ang 30 is talatin. So, yung 31. So, ang bibigkasin natin is 1, wahid, at yung talatin. Ipagsasama lang po natin yan. So, wahid talatin. Itne talatin, ibig sabihin 32. Talata talatin, ibig sabihin 33. Arbaa talatin, ibig sabihin 34. So, doon naman tayo sa 40. Ganon pa rin ang gagawin po natin. So, 40 is arbain. Idudugtong lang natin yung 1 to 9. Wahid arbain. Itne arbain is 42. Talata arbain is 43. Arbain is 44. Ganun lang po. Hanggang so dumating tayo ng 50. Ganun pa rin. Tuloy-tuloy lang po. Pag 50 is wahid kamsin. Itne kamsin. Talata kamsin. Arbaa kamsin. Kamsa kamsin. Ganun lang. Tuloy-tuloy lang natin hanggang sa mag 100. So, at yung 0 nga pala ay sifr. Yan. Yan po ang 0 ay sifr. Ngayon, doon naman po tayo sa 3 digit. Ito naman po yung pagkakaiba nila. Kapag binasa mo itong 3 digit number, itong number na to, nauuna naman yung nauna. Paano? Yung 121. Kapag binasa mo siya, mauuna naman yung, di ba yung 100 is miya? Yung 121. Di ba yung 100 is miya? Tapos, ang wahid ishrin is 21. So, unahin natin babanggitin yung yung miya. Miya, wahid, ishrin. Ang pagbasa niyan ay miya, wahid, ishrin. 121. Diba? Mahirap ba guys? Sana naintindihan yung mga pinagsasabi ko. So, ang miya is, doon naman tayo sa 500 to 1,000. Ang miya is, miya. Ang 200 is miten. Ang 300 is talat miya. Ang 400 is arba miya. Ang 500 is kamsamiya. Ang 600 is sitamiya. 700 is sabamiya. Ang 800 is tamamiya. Ang 900 is tisamiya. Ang 1,000 is alp. At yung 2,000 is alpen. So, kapag pinagsama po natin yung 1,000 at saka 500, ang magiging basa po natin dyan is, diba yung 1,000 is alp at ang 500 is konsumiya. So, ang magiging basa po natin dyan is alp konsumiya. So, yun.
Practice lang po tayo ng practice sa pagbabasa, kung paano ba sabihin ang paano ba bigkasin sa Arabic ang 1 to 10, 11 to 20, hanggang sa 30, 40, hanggang 100. At sana guys, mayroon kayong natutunan sa video ito. At kung bago lang po kayo sa aking channel, ay huwag niyo pong kalimutan i-like and subscribe my channel para lagi po kayong ma-update saan mang video na i-upload ko. At sana naman, guys, yung mga, kung meron kayong mga friends dyan, sana naman tulungan natin yung mga kababayan natin. Huwag naman kayo katulad nung, kasi may, sa experience ko, no. Huwag naman kayo magbagaling kapag nauna naman kayo sa kanila. Kasi may mga kababayan tayo na masyadong magaling sa sarili. Masyadong mayabang. Porque matagal na siya sa pagtatrabaho dun sa nauna siya sa'yo. Masyado nang mapagmalaki, mayabang na ang dating. Huwag ganun, guys. Kailangan mamahalin natin ang kapwa natin. Kung maaari nga tayo ang magtanggol para sa kanila, diba? Kasi kababayan natin sila. Huwag natin nahahayaan ng ating mga kababayan na ilubog nyo. Yung kapwa Pilipino ang lulubog sa inyo. Huwag naman ganun. Matuto tayong tumulong sa ating kapwa. Huwag tayong magmayabang porke nauna ka sa kanya. Ngayon, kung hindi agad niya nakukuha yung pagsasalita ng Arabic, pasensyahan mo kasi may mga tao talaga na nahihirapan silang mag-pick up, nahihirapang umintindi. Kagaya ko, syempre, hindi ko naman agad-agad yan matututunan kung hindi ako tatagal pa ng matagal pa doon. So, pare-parehas naman tayo nagsimula sa wala. Pare-parehas din naman tayo na hindi marunong. So, wag naman kayo ganun sa kapwa natin na porke matagal na kayo, mayabang na kayo. Dahil marami na kayong alam. Ganon din naman kayo Nag-start din naman kayo sa zero. So, bigyan nyo ng pasensya. Napakaswerte mo kung madali mo natutunan ng Arabic. So, madali na para sa'yo, hindi mahirap. So, maawa ka naman sa kapwa mo kung nahihirapan siya. Ituro mo. Sis, ganito, ganyan. Hindi yung, ano ba yan? Tagal-tagal mo na dito, hindi ka pa rin matutong mag-Arabic. So, syempre, masyado mo siyang tinapakan, di ba? May mga ganun tao na hindi basta-basta agad na kahit gano'n pa katagal, may 1 taon ka na doon, pero konti pa lang yung nalalamang mong Arabic. Siyempre, nalilito siya. Kasi hindi naman may mga ano naman na mahirap intindihin, nalilito. Pero kapag nakuha naman niya yun, maiintindihan niya. Kaya sana, ito'y base sa akin sa karanasan. Kasi may mga talagang may mga kakilala mayroon talaga na tao na porke matalino, piling sa sarili ay magaling, matalino, mapaghamak na sila ng kapwa. O ganun. Tapos mapaghamak, kala mo kung sinong magaling, ang tamad-tamad naman sa trabaho, ganun. Tapos ayoko yung ganun na yung porke ang tagal-tagal mo na, pababayaan mo na lang yung kasama mo magtrabaho dahil mas nauna ka naman. Hayaan mo na siya, hayaan mo na siyang matuto. Parehas kayo nagtatrabaho doon, nangangamuhan. Magtulungan kayo, tulungan mo siya, hindi pababaya. Porke ayaw mo sa amo mo, porke ayaw mo siyang makita. Porke ayaw mo, kunwari, sample lang to guys, ito'y base sa experience ko. Kunwari, ayaw mo lang yung tao na yon, galit ka sa amo mo na yon, ayaw mo siyang makita. So, pababayaan mo na lang yung trabaho mo dahil ayaw mo siyang makita. Pababayaan mo yung kababayan natin na nagpapakahirap magtrabaho. Ikaw nandyan lang pahilan-pahilakan at tumatanggap ng sweldo. Mahiya ka naman. Diba? Mahiya ka naman. Buwan-buwan ka nagsisweldo tapos pahila-hilata ka lang dyan. Mas marami pa yung pagsiselfon mo kaysa sa pagtatrabaho. Diba? Huwag ganun. Matuto naman kayo na kung ano yung pinunta nyo doon, magtrabaho kayo. Ay, nanermo na ako. Sorry guys, nanermo na ako. Ito lang naman ay, ano lang naman, kumbaga nagkakaroon lang naman ako ng sakit sa kapwa natin. Huwag naman sana gano'n na dumating sa punto na kapwa Pilipino yung nagda-down sa ating kababayan.
At minsan yung pa yung nagpapahamak sa ating kababayan. Imbis na tulungan ng ating kababayan, talagang para lang bumango siya, para lang bumango ka sa amo mo, para lang maganda yung tingin sa'yo, pababayaan mo yung kababayan natin mapahamak. Sana naman sa mga baguhan na nakapanood ng aking video, sana makatulong ito ng malaki sa inyo. At sana, yun lang po guys, kapag tayo ay nasa ibang bansa, ang tanging gagawin lang natin ay kumapit lang sa ating may kapal, magdasal. Kapag nahihirap na kayo at yung nangungulila na talaga kayo, tapos maraming pang mga problemang dumarating na hindi mo inaasahan, ito lang ang masasabi ko sa inyo. Kasi marami akong pinagdaanan, pero hanggang ngayon, sa awa ng Diyos, ito pa rin ako. At maraming salamat dahil nakapiling ko ng aking pamilya. Maraming salamat dahil kasama ko na sila. Pray lang, huwag tayong susuko para sa ating pamilya. Lagi tayong magdadasal at manalig. At kapag nangarap ka at kapag mayroon kang ambisyon sa buhay, magtiwala ka lang. Samahan mo ng pagtitiwala. Promise, lahat ng mga sinabi ko, sasabihin mo sa akin ay totoo sis. Kapag nagdasal ka, sasamahan mo ng trust syempre. At samahan mo ng pananalig na lahat yun ay matutupad. Darating ang panahon na ibibigay yun ng Diyos sa tamang panahon. At nangyari yun sa buhay ko. Kaya maraming salamat guys sa pakikinig ng aking kwento. Hindi tutorial, kwento. Joke. Sana ang bidyong ito ay makatulong ng malaki sa mga baguhan. Maraming salamat and God bless us all. Bye!